Buhay na palakpak! Ang buhay na sigawan! Hallelujah! Praise Jesus! Amen. Praise God. Sa mga po ito tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Basahin natin sa kanyang mga salita sa Luke chapter 5 verses 4. Verse 4 ang sabi po ng salita ng Diyos. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? Yung NLT version po. Sa wikang Tagalog muna. 1, 2, 3, go. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Sa wikang English po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay papamagatan po natin. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! Deeper. Sabihin mo, 1, 2, 3, go! Deeper. Sabihin mo, deeper! Deeper. Nakakalalim. Are you excited in the message of God? And this morning, sabihin mo sa katabi mo, palalalimin ka ng Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay lumukot, pumigit, manalangin. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful morning, for this powerful morning, oh God. We know that, Lord, in life we will encounter so many battles, trials, troubles in our lives. But Lord, we have this kind of confidence, oh God, that we have God who is sovereign, oh God, who knows everything, Panginoon. Ano man ang aming maranasan, ano man ang aming nararanasan, ano man ang aming naranasan, dito Diyos kami na maaasahan, na mapapagirihan, walang imposible, walang hirap, Siyang gumawa, siyang gumagawa, at siyang gagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang aming pananampalataya doon, ang aming pag-aasing doon, sa aming salita, o lamang at sa lamang, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, dalangin namin, mamanasan ka namin, Panginoon, God. Ang dalangin namin, Panginoon, magsalita at pag-usap ka sa aming mga buhay, O God. Sapagkat alam namin, O God, na kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa, Father God. Truly, apart from you, we can do nothing, O God. That's why, Lord, this morning, O God, minister to us, Holy Spirit. Touch us, Father God, sa umagang ito. Lord, buksan mo aming puso't isipan, Panginoon, hindi tinig ng tao. Kundi tinig mo, Panginoon, hindi salita ng tao, kundi salita mo, O Diyos. Lord, humble us, Father God. Break our hearts once again, Father God, sapagkat nais po namin maging kanalim pa sa iyo, Panginoon, O God. Nais namin mas maranasan ang pag-ibig mo. Nais namin, Panginoon, O God, mas mahalin ka pa namin at mangyayari lamang, Lord, Panginoon, kung mas mararanasan ka pa namin, Panginoon, O God. Kaya sa umagang ito, Lord, encounter us, Father God. Encounter us, Father God. Encounter us, Father God. Glory, thank you, Jesus. Glory, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord. Salamat po, Panginoon, O God. Samahan niyo kami as we study your words, Father God. Thank you, Jesus. We honor you. Worship and praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lahat ng may inaasahan sa Diyos. Pumalakpak ang sinigaw ng malakas. Malakas ng pusan. Buhay ang Diyos. Mas malakas na yan. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Lagi tayo magpalakas, mga kapatid. Hello? Lagi tayo magpalakas. Do not be caught up of the reality of this world. Amen. Hello? Pag tayo makuha ng mga realidad sa mundong ito, sabi mo, magpakalalim ka. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa panawagang ito na makapangaral at pinapaabot ng ating mami at daddy ang kanilang pangangamusta.
Amen. And we are really blessed because, church, we have our pastors. Amen. Hello. Meron tayong mga pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapalakas sa atin. Kasi kung tayo lang, ang hirap palakasin ng sarili natin. Salamat, may salita ang Diyos. Amen. Hello. Salamat, may bahay ka. Sabihin mo nga. Sabihin mo, salamat, may bahay ka. Salamat, may bahay ka. You have spiritual home. Diba, meron tayong spiritual home, spiritual church. Amen. Meron tayong tahanan na kung saan every time na tayo mapapagod sa mauuwi sa bahay mo. Para magpahinga. Hindi ka naman pwede magpahinga sa bahay lang, di ba? Pwede naman. Pero hindi ka makaka-relax doon. Di ba? Well, yung isang lugar na makakapag-relax ka talaga sa bahay mo. Salamat, may home church tayo. Hindi tayo palaboy sa daan na kakaba ba tayo, mapapahamak na ba ako o hindi. Hello? Salamat sa Diyos. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, napakahalaga at mabilis naman po ang ating pag-uusapan. Mabilis. Hello? Yan po ba tayo? Excited na po ba tayo makinig ng Word of God? Hindi mo pa po naririnig yung excitement. Excited na po ba tayo makinig ng Word of God? Yung iba hindi ko talaga nakikita. Excited na po ba tayo makapakinig ng salita ng Diyos? Mahina talaga yung iba. Akala nyo ba titigil ako? Hindi sumisigaw lahat. Excited na po ba tayong makapakinig ng salita ng Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pastor, hindi ko na kailangan buksan ng aking bibig, sumisigaw ang aking puso. Wow! Sabi ng Panginoon, kailangan nating magpakalalim. Amen. Hello? Sabi mo nga, kailangan nating magpakalalim. Huwag naman yung verse 1 hanggang 39, kayo naman, no? Sinabi ko lang na hindi naman whole chapter. Amen. Saan? Ang lalim niyan. Luke chapter 5, verse 4, allow me to read the verse again. Ang sabi ng Bible, when he had finished speaking, when Jesus, pagkatapos niyang mangaral, si Jesus po ang nangangaral dito, Jesus finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper. Hello? Kailangan nating magpakalalim. Bilang isang anak ng Diyos, kailangan nating lumago pa. Amen. Hello? Sapagkat alam natin ng isang tahanang mababaw ang pundasyon, madali, bumagsak. Sabi mo sa katabi mo, tapusin mo na ang kababawan mo. Hello? Sabi mo, tapusin mo na ang kababawan mo. Simple lamang ang mensahe ng Diyos, hindi na natin ito patatagalin. Amen? Hello? Sabi mo nga, maging malalim tayo para sa Diyos. Pag sinabi pong deeper, ang ibig po nang sabihin ng salitang deeper, deep. Ayan. Galing siya sa salitang deep. Ayan. Extending far down from the top or surface. Very intense or extreme. Hello? Ibig sabihin, alam mo yung talagang sobrang lalim. Hindi po ba tayo? Talagang malalim, halos hindi mo na maarok, hindi mo na maintindihan. Hello? Hindi po ba tayo? Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko alam mo, nag-aaral talaga yun, charot na, nag-aaral talaga tayo. Nung nag-aaralan ko yung topic, naalala ko yung isang palabas na ang pamagat ay, sikat na sikat po ito, ewan ko lang napanood ng iba, yung 3 Idiots. Sino nakapanood nun? Diba? Napanood natin yun, wala? Patay tayo. Leon Guerrero. Sino nakapanood na Leon Guerrero? Yung mga matatanda, alam niya, Leon Guerrero. So, yung palabas na 3 Idiots, meron ng isang lalaki kung saan mayroong isang professor na nagtuturo. Sinabi niya, yung anong ibig sa, ano yun? Meron siyang salita at meron doon isang lalaki na nag-recite siya. Nag-recite niya kung ano yung meaning ng book. It is, ano yun? Machine pala, machine. Nag-recite niya kung ano yung machine. Dinefine niya yung meaning. Ano ba sa meaning ng machine? It is the ganito, you can use it, haba ng meaning. Nahaba ng meaning. Talagang akala mo, sobrang lalim nga. Dahil may mga taong feeling natin, magaling magsalita, malalim magsalita. Pero ang katotohanan, wala naman lalim. Hello? Ganyan po ba tayo?
Now, ang gusto ng Diyos sa atin ay, alam mo yun, yung may mga taong akala mo, ang ganda-ganda ng sinasabi, pero wala namang kakwenta-kwenta. Wala ka namang matututunan. Hello, ayan po ba tayo? Ang gusto ng Diyos sa atin sa umaga pong ito ay maging manalig pa po tayo. Hello? Kagaya ng sinabi po ng Diyos kay Simon, sabi niya, ano sabi niya? Go deeper. Hello? Nandiyan po ba tayo? Sabi po ng verses 1, kung babasahin po natin po ang verse na ito na, magsimula na tayo. Amen. Luke chapter verse 1, isang araw nakatayo si Jesus at sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Verses 2, sabi ng Bible, may nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbababaan na sa bangka ang mga mangingisda at nagbubugas na ng mga lambat nila. Verse 10, sabi, sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus at sa bangka. Naupo si Jesus sa bangka, at nagturo sa mga tao. Hello? Ito na po yung verse natin, verses 4. Ang sabi niya, pagkatapos niyang magturo, sinabi niya kay Simon, kumalaot kayo at ihulot ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Because sa mga panahon po na ito, silang Peter po ay nagtrabaho. They are fishermen, di ba? Sila yung mga mangingisda, sila yung nagtrabaho at wala po silang nahuli. Hello? Pero alam niyo po, sa umagang ito, may gustong sabihin ang Diyos sa atin. Hello? Mga pang-10 beses kong uulitin. Bago ko po bitawan to, sabihin mo ulit sa katabi mo, handa ka na bang saluhin? Ang mensahe ng Panginoon. Kailangan handa tayo. Marahil ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay masasaktan tayo. Pero kailangan yun para lumalim tayo. Dahil ang katotohanan, di ba, maraming bagay ang nasisira dahil sa kababawan. Hello? Hello? Dahil tayo'y mababaw, marami tayong nakagalit. May sinabi sa atin yung kaibigan natin, dahil mababaw tayo mag-isip, pinaniwalaan naman natin kagad. Hello? Naniwala tayo sa chismis na hindi naman totoo. Nandiyan po ba tayo? Dahil nasaktan lang tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, nagtampo tayo kagad. Sabi mo sa katabi mo, tapusin mo na ang kababawan. Hello? Ayan po ba tayo? Dapat hindi na tayo maging mababaw. Hello? You know, this symbolizes na kapag mababaw tayo, wala talaga tayo makukuha. Sabi mo sa katabi mo, pag mababaw ka, wala kang makakala. Hello? Diba? Hindi porket hindi natin matanggap ang sinasabi ng salita ng Diyos, magtatampo na tayo sa Diyos. Hello? Many Christians nowadays, diba, they don't believe in God. They feel God. Doon lang sila nananampalataya sa Diyos pag nararamdaman nila. You know, having faith in God is trusting His word. It is not based on what we are feeling. Kasi kapag ang basihan natin sa pananampalataya ay nararamdaman, magiging alipin tayo ng realidad. Hello? Kapag ang basihan natin sa katotohanan ay yung ating sitwasyon, magiging alipin tayo ng realidad. Hello? Totoo, marami tayong mga pangangailangan na hindi pa natin nakukuha. Pero ang tanong, bakit? Hello? Nandiyan po ba tayo? Ay, mahirap po ba sa Diyos? Church, may mahirap po ba sa Diyos? Hello, maunawaan natin na ang dahilan ng pagpapala ng Diyos ay dahil ikaw at ako. Hello? Nandiyan po ba tayo? Hindi ka pagpapalain ng Diyos nang hindi tayo mapapahamak lamang. Hello? Amen po ba? Mga kapatid, sa umaga pong ito, this Sunday,
Amen. Merong mensahe ang Diyos sa atin na kailangan nating mas lumalim pa. Hello? Amen. Kasi kung magiging mababaw tayo, yan yung ikapapahamak natin. Yes. Amen? Diba, meron ba dito mga mag-asawa? Dahil sa kababawan, nag-away. Dahil lang sa toothpaste. Sabi nga, hindi na isara ang toothpaste. Ay, ikaw! Ikaw talaga! Hanggang ngayon ba naman asawa na kita? Burala ka pa rin! Ba't di mo sila yung toothpaste? Ibig na maging masaya na lang sa buhay, isara mo, tapos ang problema. Dahil sa pagiging mababaw. Hello? Nandiyan na po ba tayo? Diba, parang gusto ko ng McDo ngayon, dahil isa gusto Jollibee. Parang gusto ko Jollibee. Di, sa McDo na tayo. Alam mo ikaw, ganyan talagang ugali mo. Napaka-selfish mo, sarili mo lang iniisip mo. Alam mo ikaw, kahit kailan mo, kumbintang ka talaga. Ginawa ko na lahat, selfish pa rin ako. Ano pa ba gusto mo? Hello? Dahil sa kababawan. Hello? Nakukuha ko ba natin ang mensahe ng Panginoon? Hello? Ano pa po yung mga kababawan natin? Nakaranas lang tayo ng isang problema sa buhay. Lord, ayoko na. Parang ang layo ko naman. Hello? Diba? Lord, ba't naman ganon? Diba? Ba't naman ganon, Lord? Eh, mahal ko na nga siya. Gusto ko na mag-boyfriend. Gusto ko na mag-girlfriend. Eh, hindi pa nga binibigay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may timing. Hello? Hindi po ba tayo? Ayoko na, Lord. Di na ako aatin ng church. Hindi po ba tayo? Dahil sa kababawan, ang bilis nating magtampo. Lord, ano ng edad ko? Anong petsa na, Lord? Wala pa rin siya. Naglingkod naman ako kayo, Lord. Ginawa ko ang lahat. Hello? Bakit wala pa rin? Oh my gosh. Ayoko na, Lord. I had enough. I'm fed up. Yeah. Diba? I'm fed up. Pagod na ako, Lord. I'm so tired of doing, I serve you, Lord. I did my best. Pero wala, Lord, eh. Parang tinutulak mo ko pala yung sa'yo. Wow! Hello! Alam niyo po, walang pinagkaiba sa Diyos ang piso at 1,000,000. Walang pinagkaiba sa Diyos ang 100 at 10 milyon. Kaya tayong pagpalain ng Diyos. Pero kapag pinagpala tayo ng Diyos, kapag binigay ng Diyos ang ating mga panalangin, kamusta ka? Ikaw ba'y walang pinag-iba? Diba? Hello! Ang problema sa atin, maraming Kristiyano kapag nandiyan na, naiiba na. Hello! Maraming Kristiyano wala, nagiging mababaw. Hello, ang usapang malalim hindi sa titulo, hindi ito sa pagiging pastor, instrumentalist, musician, o kahit gaano na tayo katagal. Hello? Sa loob ng church, ang pagiging malalim po ay merong simbolo. Ay yung merong yung nakikita. Yan. Hello? At ano po yun? Ano po yung number 1 para maging malalim tayo? Wala po tayong outline ngayon, ha? Wala tayong outline. Preaching po tayo. Ano po yung simbolo? Verses 2, basahin. Verses 3, basahin natin. Sabi ng Luke chapter 5, verse 3, sabi niya, sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon. Sino po yung sumakay? Sino po? Si Jesus. Maunawaan natin kung nais nating maging malalim, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Hello? Dahil hindi mo alam, pag wala kang Diyos, akala mo lumalalim ka na pala sa kapahamakan. Hello? Kaya po ba tayo? Kailangan natin si Jesus sa ating buhay upang tayo maging malalim. Hello? Kailangan natin siyang papasukin sa ating buhay. Sapagkat lagi-lagi natin sinasabi, for what a profit a man who gained this whole world if he loses his own soul. Amen. Hello, kung nais nating mapabuti, sabi mo nga kung nais mo mapabuti, magkaroon tayo ng Jesus sa ating buhay. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong bibitawan si Jesus. Hindi ka naman binibitawan ng Diyos. Hello?
At minsan nga, kahit bumitaw ka, sinasalo ka pa rin ng Panginoon. Hinahawakan ka pa rin ng Diyos. Kaya nga lang, pag ikaw na tayo na talaga ang lumalayo sa Panginoon, binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Lord, dahil ayaw niya tayong kontrolin. Lord, malaya tayo mga kapatid. Kalayaan. Totoo, malaya tayo kung nais natin sa kapahamakan. Pero ang sabi ng Diyos, ayoko niyan sa'yo. Let's go deeper. Amen. Maging malalim pa tayo. Hello? Amen. This new season of our life, this year, this 2025, ano yung gino-goal mo sa buhay? Ano yung mga gusto mong ma-achieve? Ano yung mga gusto nating maranasan? Hello? Diba? Meron ba tayong, ano tawag doon? Yung goals? Ano tawag doon? Basta goal na. Ha? Faith goals yan, faith goals. This year, gusto kong matapos basahin yung buong Bible. Wow. This year, gusto kong i-review lahat ng live sa lahat ng Sunday preaching sa page natin. Wow. This year, gusto kong i-devotion every day yung mga food for the soul na lumalabas. Wow. Hello. Ano yung faith, yung goal natin na parang mas lalong tayong lumalim sa buhay. Para tayong mas lalong lumalim sa buhay. Who is life? Jesus is alive. Hello? Lapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, maunawaan natin na kung wala si Jesus sa ating buhay, wala tayong mapapala. Kung puro lang tayong kababawan, madali tayong magtampo, madali tayong magalit, madali tayong manghusga. Hello? Diyan po ba tayo? Wala tayong mapapala. Now, ano po ang sinabi ng Panginoon sa verses 4? Ito na nga yung sinabi ng Diyos, pumalaot kayo at ihulog ang lambat. Sabi din, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Para tayo mas maging malalim pa, una, kailangan natin ang Diyos. Pangalawa, kailangan natin ang instruction ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Let down your nets. Hello? Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sabi mo nga sa kapatid mo, may gustong ipagawa sa iyo ang Diyos. Ano po ang sabi ng verses 5 kung babasahin po natin? Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nangingisda, pero wala kaming nahuli. Hello? Nandiyan po ba tayo? Nakakalungkot, pero marami sa atin, still ganito. Diba? Merong ganito sa ating puso't isipan. Diba? Na kapag ang Diyos ay nag-instruct, napuputol lang dito. Kasi maganda yung sinabi niya yung susunod Pero marami sa atin napuputol lang dito na meron tayong sariling katwiran. Hello? Meron tayong sariling pag-iisip na kapag sinabi ng Diyos, anak, gawin mo to, tinawag kita, anak. Hello? Magsimba ka kahit double pay pa yung Sunday. Anak, maging tapat ka pa rin sa akin kahit wala ka na. Hello? Alam mo yun? Yung ganitong peg. Yes, peg, Chelsea. Diba yung ganitong idea, yung ganitong konsepto. Nasasabihin natin, Lord, magdamag namin ng iisda. Diba? Alam ko kung karpintero ka, ako mangingisda ako. Diba? Pero dapat maging ganito ang ating mga puso. Hello? Ano sabi niya? Pero dahil sinabi niyo. Wow. Hello? Pero dahil sinabi niyo, iuhulog ko ulit ang lambat. Because you say, but if you say so. Hello? Mga kapatid, alisin na natin ang pangangatwiran sa ating isip. Mga kapatid, alisin na natin yung mga kababawan ng ating mga pagdadahilan. Lord, ang hirap mag-church kasi. Lord, ang hirap maglingkod kasi. Lord, sunod niyan, patawad na. Lord, patawad. Nandiyan po ba tayo?
Hello, ulitin ko mga kapatid, wala tayong mapapala sa pagiging mababaw natin. Amen. Naunawa po ba natin yon? Amen. Lapakan natin ang Panginoon. Dapat maging ganito po tayo, but if you say so, I'll let the nets down again. We need to listen and follow the instructions of God in our lives. If you want to go deeper, may mga iuutos ang Diyos na minsan hindi mo maiintindihan. May mga ipapagawa ang Panginoon sa iyo na kahit ikaw, bakit ganun, Lord? Hello? Amen. Akala ko ba ang plano mo sa buhay ko ay maganda? Bakit parang alanganin yata? Hello? Naalala ko nung ako po ay nag-aaral ng nagre-review sa board exam, alam ko na may ginagawa ang kaaway sa akin sa review school. Kasi ako po ay accountancy at ako ay mag-take ng CPA board exam. Pero mag-a-anniversary. At yun po ay aming, kumbaga kapag nag-board exam ka kasi, meron mock test. Mock test. Hindi po ako umattend ng mock test namin at doon ibinibigay yung mga possible question na lalabas sa board exam. Alam niyo po, I think 9 items yata or 6 items. Hindi na maalala, pero ang daming items na lumabas daw mula sa mock test namin doon sa board exam. Kumbaga pinapili ako, a-attend ba ako doon? Because I have the reason para umattend Diba? Pero ang conviction ng Diyos sa aking puso ay manatili, maghanda para sa anniversary ng church. Hello? Hindi po ba tayo? May mga pagkakataon, mga kapatid, na hindi natin naiintindihan o maiintindihan. Lord, teka lang, kinabukasan ko na to. Hello? Lord, teka lang, parang ang hirap natin nitong sundin. Pero kailangan nating mas lumalim pa. Amen. Kailangan nating mas maintindihan pa kung ano yung mensahe ng Panginoon. Hello? Mga kapatid, sometimes, hindi ito abot ng ating logic. Imagine that, Lord, teka lang. May isda ba sa umaga? Lord, teka lang, magdamag na nga kami. Tsaka karpintero ka. Hello? Minsan, ang kailangan natin gawin, sumunod na lamang sa Diyos. Amen. But if you say so, I let the nets down again. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin po natin verses 6, anong sabi ng Bible? Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. Grabe. At napakaraming isda ang nahuli. Wow! Nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. You know, dahil sa pagsunod nila sa Diyos, mga kapatid, at doon ang pagpapala. Diyan po ba tayo? Mga kapatid, nandun yung totoong pagpapala sa pagsunod sa Diyos. Amen. Minsan akala natin ang pagpapala nasa sarili nating kakayanan. Minsan ang pagpapala akala natin nasa sarili nating talento. Hello? My brothers and sisters, wala na ng pagpapala. Amen. You can search all the world, but you can find nothing like Jesus. Kaya natin ng Panginoon. Sige, kung gusto mo magliw-aliw, at maghanap-hanap po na sa mundo, larga. Pero sasabihin ko po sa inyo, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Wala na tayong mahahanap pa na kasi nakatulad ni Jesus. Na siyang tayong satisfied. Na siyang bigyan tayo ng kapayapaan, pag-asa. Money cannot satisfy us. Our needs. Hindi lahat ng pangangailangan mo kayang solusyonan ng pera. Hello? Hindi lahat ng ating kalungkutan ay kayang solusyonan ng mga entertainment sa mundo or hobbies. Hello? Hindi po ba tayo? Minsan tayo ganun no? Na malungkot ako, sige. Di ba? Mag-ano muna ako, YOLO. You only live at one. Ano yun? You only live once pala. You only live at once. You only live once. Live in the moment. Di ba? Minsan ganun tayo. Hello?
That we tend to forget our future. Na, teka lang kapatid, why don't you think first kung yan ba ay ikapapahamak mo? Totoo, marahil ngayon gumagaang yung pakiramdam mo, pero yung daan pa na yan ay patungo sa katagumpayan. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, tama na ang kababawan natin. Diba? Ano pong nangyari sa kanila? Because they surpass the reality. Because Simon surpassed, Peter surpassed the reality. Dahil sinunod niya ang salita ng Diyos. Naging malalim siya. Hello? Ano po nangyari? Pinagpala siya. Gusto ba natin ng pagpapalang halos hindi na natin kaya? Hello? Ito po yung sinasabi ko kanina. Pero ang tanong, kapag pinagpala tayo, baka mahulog na tayo sa kasalanan. Hello? Diyan po ba tayo? Baka pag pinagpala na tayo, gumawa na tayo ng gumawa at malayo tayo sa Diyos. Diyan po ba tayo? Baka pag naging presidente ka na ng Pilipinas, lahat na ikurakutin mo. Hello? Baka pag naging, kung ano, mabigyan na tayo ng posisyon, kapangyarihan, baka pag naging artista, pangarap mo mag-artista, naging artista ka, baka naman lahat ng kasalanan gawin na rin natin. Hello? Ano po ang nangyari? Verse 7, ang sabi ng Bible, napakaganda. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinutulungan sila ng mga taong ito at napuno nila ng isang isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Grabe, no? Palakpakan natin sila. Gusto natin ng ganung klaseng pagpapala. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, ang mga tao na humihingi ng tulong kasi kailangan talaga nila ng tulong. Talagang lumulubog sila. Hello? Hallelujah. Amen? Pero, kung tayo ay magiging mas malalim pa sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid, darating ang buhay, sa buhay natin at pagkakataon na hihingi ka ng tulong, hindi dahil nangangailangan ka ng tulong. Hihingi ka ng tulong kasi halos matambakan ka na ng pagpapala ng Diyos. Ang tanong, kaya bang gawin ng Diyos? Amen. Kailangan nating maging malalim. Amen. Hello? Amen. Ito yung, alam niyo po kung tinuturo ng Diyos dito, sa verse po na ito, ano po yung tinuturo ng Diyos dyan? Kung pagpapalain ka ng Diyos, pinagpapala ka niya para maging pagpapala. Amen. Hello? Marami sa atin makatapos pagpalain ng Panginoon, ano kaya cellphone ang bibilhin ko? Sa restaurant, kaya ako kakain. Hello? Teka lang Lord wait lang, medyo malaki itong blessing ko Kalahati na lang muna ang ibibigay ko sa iyo. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag na tayong maging mababaw. You are blessed to be a blessing. Hello? Kung pinagpala ka ng Diyos at pinagpapala ka ng Diyos, ang pagpapalang yan ay para maging pagpapala. Hello? Diba? Ano po ginawa nila? Kumaway sila tulong. I-share nila yung mga pagpapalang yan. Hello? Hanggang sa halos lumubog na sila. Grabe, no? Tayo ang term natin, grabe, lumulubog na ako sa problema. Ito hindi, lumulubog na ako sa pagpapala. Why? Kasi nandun na unawaan ni Pedro, na kailangan maging malalim sa Diyos. Ano po nangyari? Verse 8. Malapit na pa matapos. Sabi ng Bible, nang makita iyon ni Simon, Pedro, lumod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan po ako. You know, your blessing, sabi mo nga sa katabi mo, your blessing must turn into worship. Paano natin ang Diyos? Yung mga pagpapalang ating matatanggap, hello? Yung mga pagpapala, yung mga bagay, bilis ka na ng Diyos, binigyan ka ng posisyon, binigyan ka ng influensya, turn that into worship.
Hello? Nandiyan po ba tayo? Kung bakit ka binibigyan ng Diyos ng mga maraming bagay na magaganda sa buhay mo, para i-turn mo yan, lalong lumapit sa Kanya. Hindi yan para maging dahilan na, Lord, para maraming ginagawa sa'yo, nakakapagod, gusto ko magpahinga. Hello? Nandiyan po ba tayo? Sabi mo, tama na ang kababawan. Tama na ang kababawan. Hello? Hello, church? Lord, wow, ito na yun. Ito na yun, Lord, yung pinaghihintay ko, Lord, trabaho, wow! Kaso mo may Sunday. Hello? Hindi man lang natin mapaglaban. Naalala ko po yung isang kapatiran natin. Nagtatestimony siya. Ang sabi sa kanya, mamili ka. Sabi niya, kukunin ko lang yung credential mo, bibigyan ka na lang namin ng ang tawag nito, Pastora, bibigyan ka na lang namin ng pera para sa credential mo lang. Or magtatrabaho ka sa amin Monday to Saturday. Walang Sunday yun ha. Monday to Saturday, tapos ito ang sahod niya. Alam niyo po, sabi nung kapatiran natin sa Panginoon, sabi niya, no. Ayoko ibigay yung credential ko. Tatanggapin ko lang yung trabaho na yan kapag ginawa yung Monday to Friday. Grabe, no? No deal tayo pag may Saturday. Hindi. Eh, no choice eh. Kailangan siya. Kailangan siya ng ospital. Hello? Para sa requirements nila. Diba? Sige, pumayag. Hindi po ba tayo? Yes. Diba? Alam mo yun? Magkaroon tayo ng authority para sa Diyos. Binigyan ka ng lisensya, binigyan tayo ng trabaho, binigyan tayo ng mga magagandang bagay. Let's turn that blessing into worship. Andiyan po ba tayo? Diba? Nung na-realize ni Peter, na teka lang, hindi normal to. Itong nangyari na to sa akin, itong mga pagpapalang ito, kakaiba ito. Ano po ang kanyang naging response? Siya ay lalong sumamba at lumapit sa Diyos. Mga kapatid, pag ka ikay pinalalago, pinagpapala ng Diyos, hello? Diba? Dahil bless na bless ang iyong business, bless na bless ang mga bagay na meron ka. Diba? Hello? Share mo yun para maging pagpapala tayo sa iba. At sa ating pagiging pagpapala sa iba, itong mga bagay nito ay dapat ma-turn sa pagsamba sa Diyos. Ano po nangyari? Verse 8. Verse 9, basahin po natin ulit. Sabi niya, ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng, they were awestruck. Namangha talaga sila. Gusto ba natin ang pagpapalang hindi inakala? Yung pagpapalang, pati ikaw nagugulat ka, meron pala ako. Ulitin ko, may mahirap pa sa Diyos. Kaya bang gawin ng Diyos? Ang problema, hindi tayo marunong manampalataya. Ang problema, ang babaw ng ating pananampalataya. Hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Meron dyan, nagprito lang ng kangkong, naging milyonaryo na eh. Hello? Tama. Hello? Pero dapat nating maintindihan na ang pagpapala ng Diyos ay dapat tayo'y nakahanda. Amen. Hello? Ano pa pong mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito, verse 10. Tapusin na po natin ito. Sabi niya, namangharin sina Santiago, silang ang tatlo, sa mga kasosyo ni Simon. Grabe, no? Na mga kasosyo ni Simon, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi ang mga tao na upang madala sila doon. Alam mo kasi sa dahilan kung bakit ka pagpapalain ng Diyos? Kasi gusto niya maglapit ka ng kaluluwa sa atin. We should not focus on material things. Hello? My brothers and sisters, kung bakit gumagawa ang Diyos at gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo, himala po yung nangyari sa kanila. Kung bakit gagawa ang Diyos ng himala sa buhay po natin, ay dahil, hello? Gusto ng Diyos maging kagamit-gamit tayo. This blessing is not for material only. Hello? Sabihin mo, maraming tao dyan.
Sabi mo sa katabi mo, maraming tao dyan. Nangangailangan sa Diyos. Ano sabi ng Bible? Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. Gagawin ko kayo. Church, more than material things. Isang bagay na magpapala na matatanggap natin is yung magkamit tayo na pagkalooban ng ibang tao. Alam mo yun, higit sa ibang bagay na kaya nating ibigay sa tao. Di ba nag-share sila? Hello? Nag-share sila sa mga kasosyo niya. Tama, mali, yung 2 bangka. Pero hindi yun para doon. Hello? Ang gusto ng Diyos, ibigay mo pa para sa iba, ay yung hindi kayang bilhin ng pera. Hello? Yung buhay na walang hanggan. Na meron ka at meron ako ngayon. Hello? Are we excited to be a blessing for others? Church, higit sa kayamanan, higit sa pagpapala, God said, I will make you. You will be fishing for people. Palakpakan natin ang Panginoon. The last verse of verse 11, ang sabi ng Bible, ano po sabi ng maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Grabe ka lang itong mga taong po. Do we have this kind of faith? Do we have this kind of faith sa ating Panginoong Jesus? You know, the Bible says, and as soon as they landed, hindi na nila pinatagal. Hello? As soon as they landed, they left everything and follow Jesus. Maraming tao napakababaw talaga, baliktad. Iniiwan nila ang Diyos for something. Hello? Hindi masama ang ating kinabukasan, makapagtapos tayo ng pag-aaral. Hindi masama na, alam mo yun, yung mga bagay na gusto nating ma-achieve sa mundong ito, hindi po masama ang mga bagay na yan. Ang masama yung mapapahamak tayo. Ang masama yung handa kang iwanan ng Diyos para lang sa mga bagay sa mundong ito. Do not act like that. Act like a Christian. Hello, para tayong unbeliever. Kapatid, pagkaganyan tayo. Yung handa kang iwanan ng Diyos, handa kang iwanan ang Panginoon para lang sa mga bagay sa mundong ito. Hello, ano sabi ng awitin? Aanhin ko ang kayamanan. Kung ikaw naman aking malilimutan. Aanhin ko ang kapangyarihan. Kung ikaw na may kaaway ko at di kaibigan, aanhin ko ang katanyagan. Ang papuri pagsamba ay para sa iyo lang, para sa iyo lamang. Hello. Church. Actually, ito talaga yung pinaka-good example ng mababaw eh. Kabaligtaran kasi ito kasi malalim. Yung mababaw, yun yung iniiwan niya talaga ang Diyos. Hello? Dahil lang may hindi ka kasundo sa church, idadamay mo si Lord. Dahil lang may nakita kang hindi maganda sa church, idadamay mo si Lord. Hello? Diyan po ba tayo? Dahil lang nagtampo tayo, idadamay natin si Lord. Hello? Tapos magtatanong tayo, Lord, bakit? Kapatid, ang tanong, handa ba tayo talaga? You know, kung bakit sila pinagpala ng Diyos? Because God sees and knows their heart. As soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Hindi na ito pinasang linggo. Hindi na ito isinang araw. Hello? Pagtapos na pagkapalaot nila, Lord, I will follow you. Why? Sapagkat nakita nila kung paano kumilos ang Diyos. Nakita nila ang pagmamahal ng Panginoon. Allow me to end in this verse. You know, church, God loved us so much. Amen? Hello? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ang pagmamahal ng Diyos,
ay nagbunga ng pag-aalay ng kanyang sariling anak para sa iyo at para sa akin. Hindi madamot ang Diyos at kahit kailan hindi siya nagdamot. Hello? That we are saved. Sige nga, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. That we are saved by grace through faith. Nang dahil sa kahabagan ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo'y naligtas. Ito'y kaloob ng Diyos. Wala tayong parte doon. Hindi yan galing sa atin. Hello, naiintindihan ba natin yung hindi ito galing sa atin? Hello? Amen. Na yung bagay na ikaw at ako kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Church, wala tayong kinalaman doon. Dahil minahal tayo ng Diyos, pero minahal tayo ng Panginoon na dapat nandun na tayo sa kapahamakan. Hello? Pero salamat, may Diyos na nagmahal sa atin. Alam niyo po, that strike them. Yun yung nag-strike sa kanila eh. That's why, ang sabi ng Bible, as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. You know, what they felt at the moment is they felt the power and the love of God in their lives. They felt the purpose. Hello! Intindihan ba natin yan, mga kapatid? Na tayo palalo ngayon, ito boy pa si Jesus kausap niya. Hello? Tayo pa ngayon na talagang nangyari nang namatay si Kristo. Iniligtas tayo, pinatawad sa ating mga kasalanan, na kung tutuusin, we deserve all the worst in the world. But God forgive us. Amen. Pinatawad tayo ng kasi. Hello? Mga kapatid, gaano kadali sa atin na iwanan ng Diyos? At gaano sa atin kahirap iwanan ang ibang mga bagay para sa Diyos? Are we deeper enough? Are we deep enough? Deeper enough? Ano ba ang tama? Deeper. Deep enough. Are we deep enough? Tama pala, hindi na nakakasama. Are we deep enough to follow God? Ganun ba tayo kalalim? You know, church, ang lahat ng bagay sa mundo ito ay may katapusan. Brothers and sisters, hindi man matapos, kasi mula 2,000 years ago, pinapangaral na malapit na dumating ang Diyos. Ngayon, hindi pa dumadating eh. Pero totoo naman, kasi lahat ng symbol sa Bible nangyari na. Malapit na talaga, hindi lang natin alam kung kailan. Amen. Kaya kailangan nating maging handa. Ang katotohanan, hindi man natin maabutan ang pagtatapos ng mundo, sigurado tayo may pagtatapos ang buhay natin. How deep we are to live everything para sa Diyos. O kapag nakuha mo na yung gusto mo, medya-medya na lang. Lord, pasensya ka na. May trabaho ko ng Sunday. Hello? Answered prayer naman ako. Dito na yung aking 2 hours. Masaya na ako sa buhay ko. Sa ngayon. At kahit maging masaya ka pa hanggang matapos ang buhay mo, kapatid, ito lang ang sasabihin ko. What a profit a man who gave this whole world to finish his own soul. Mga kapatid, let us know, let us learn the value of following Jesus in our lives. Of having Jesus in our lives. Pwede po ba sa umagang ito, napakasimple lamang ng mensahe ng Panginoon? Pwede po bang matutunan natin, pahalagahan talaga ang si Kristo sa buhay natin? Kahit ano pa mga pagsubok problema. May bagay pa ba makakapagpaalis sa'yo sa Panginoon? You know, ano sabi ng Bible? Mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Kaya sabi niya sa verse 9, ito yung hindi galing sa inyo. Makunawaan natin. Ganito tayo kamahal ng Panginoon. Verse 9, kapatid. Upang, ano daw? Sabi ng Bible, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo.
Next verse, kapatid, next verse. Hindi ito nakasalalay sa mabuting gawa nyo. You know, ang kaligtasan natin, kahit anong gawin natin, magpakabait, magpakabuti man tayo mga kapatid, wala itong magiging epekto. Amen. It must be under the grace and love of God. Amen. Sabi ng Bible, para walang maipagmalaki ang sino man. Church, wake up. Kung naranasan mo man iwanan ng Panginoon, kung dumating man tayo sa pagkakataon ng konti, nag-aliw tayo ng konti, tapusin na natin yun. Hello? Hindi po ba tayo? Amen. Huwag nawa mangyari sa atin na talikuran natin ng Panginoon. Tayo po natin ito ngayon. Dahil lang sa mga bagay sa mundo ito. Hello, church. Do we really love God? Do we really love God, church? Because